Alam po ninyo, ang isa sa mga mahirap na suliranin ng ating bansa yung pagtaas ng bilihin. Di po ba? Napansin niyo po ba, no? Itong mga nakaraang buwan ay talagang 1,000 pesos natin halos wala na masyadong mabili. At yung bigas nga na dati, yung Jasmine, ang bili ko lang ay magkano ba yun? 250 yung 5 kilos, no? Pero ngayon, 310 na siya. Di ba? Ngayon, ano kaya problema? Bakit gano'n? Alam nyo, sa pakikinig namin sa Panginoon, sa aming devotion, sinabi niya na yung mga malakal ay lalong yumayang. At totoo po yun kasi sila yung middlemen, yung maraming middlemen ng pilihin natin, mga bigas, no, mga pangunahing kailangan sa pagkain. Alam po ninyo, ay talagang dami talaga nilang pinapatong, di ba? Katulad po nung yung kasama namin sa church na magsasaging sila ka Juliet. Tapos ay sabi ng anak niya, pagka talaga kinukuha doon sa mismong bilihan, gumagawa, nagtatanim, mura pa lang. Pero kapag nagdaan sa mga ngalakal, nako, yung saging na dapat 40 lang nagiging 90 na. Nagiging sobrang mahal. Kaya ganun. Kaya ngayon po, ang sinasabi ng Lord na panalangin sila, yung mga ngalakal, sapagkat kailangan nila makakilala sa Lord. Amen po ba? Alam po ninyo, ito yung sabi niya Sabi niya sa Bible, ito po. Kasi nga, siyempre gusto yung mga tao, di ba? Gusto naman, pero wag naman sobrang dahil dyan ang ating mga mamamayan sobrang naghihirap, no? Ito po yung paalala sa atin ng Biblia, salita ng Diyos. Sabi niya sa Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Ayan. Yun, keep your lives free from the love of money. Ayan po. Siyempre, gusto nilang yumaman. Ganyan tuloy nangyayari. Kahit na talagang malaki talaga yung tubo nila para, siyempre, marami silang pera. Pero alam nyo, yun nga po, meron din sinasabi, for the love of money is a root of all evil. Yan. Kaya yung sabi dito, ito po ay sinasabi sa 1 Timothy 6:9-10. Sabi, babasahin ko ha. Ito, sabi niya, people who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. So, yun po. Kahit pala sobrang dami mong pera naman, yun naman yung tutusok sa puso mo. Hindi ka masaya, no? Kasi puso mo tinutusok di ba? At besides, mga kababayan, ang ating buhay sandali lamang, no? Mo yung maraming pera sa expense naman ng iba, di ba? Tapos maiiwan mo rin pala, no? Kaya isang paalala po yan, lalo sa ating mga ngalakal, no po? Huwag masyado malaki tubo. Ganun. Kasi kawawa naman ang mga mamamayan, mga consumers, di ba? Ganyan. So, tapos ngayon, dahil mataas ang mga bilihin, tulad ng bigas, no po? Ang isisisi sa ating presidente, di ba? Pero,
siyempre meron din siguro siya kinalaman, pero masyadong matindi po yung, kunwari yung rice cartel, di ba? Yun naman yung kanilang yun naman ang kanilang ginagawa. Talagang inaano yung kinokontrol yung presyo. Naging yun naging experience yan ng aking manugang No po. Sandali po silang tumira sa Pangasinan, and then uh, nag, uh, nag, nag-farm, nagsaka, no? Tapos, yung mga, yung mga ngalakal, sila nag, sasabi ng presyo. Hindi yung producer, yung mga ngalakal. Ayan. Kunwari, sasabi, ay ano ngayon 11 pesos lang yung palay per kilo. Kunwari lang noon, tagal na kasi nun. Kaya yun, di siya nagtagal. Ayaw na niya magsaka. Ayun po. So, mga kababayan, patuloy na ipanalangin natin na itong mga lakal talaga maging, wag naman sobrang magpayaman. Ano po? Ako hindi. Talagang gamitin din nila yung kanilang business para makatulong din sa pamayanan. Ganon. Kung hindi, pag-pray kaya natin na mawala yung kartel na yan, di ba? Yun po. So, yun lamang po. Kailangan po nating tandaan na maging kontento tayo sa ating mga tinatangkilik. Wag sobrang wag masyadong gahaman sa pera, sa salapi, sa kayamanan. Po. Hindi natin yan madadala. Tapos yan pa yung, sabi, magbibigay sa atin ng sakit sa puso. Ngayon. Kaya mga kababayan, tandaan po natin na dapat lang maging kontento tayo sa nasa atin. Po? Amen? Po? At huwag masyadong gahaman sa salapi. Ayan. Yan din yung magpapahamak sa iyo kasi yung love of money is a root of all evil. Ayan. Ayaw naman natin maging evil, di ba? So, yun po. At ito po ay paalala ni Lola Madam, nagsasabi po sa atin na kapag ang Diyos ang ating gabay, ay saya ng buhay. Masaya kahit na hindi masyadong mayaman. Katulad ko. Ang saya-saya ko dahil sa Lord. Pero, hindi naman masyadong marami pera ko. Pero ang Lord, hindi niya ako pinabayaan. Lahat ng kailangan ko, siya nagbibigay. Hindi ba naman? Kaya masaya. Yan. Kaya, yan po yung paalala ni Lola Madam. Po. At ngayon po, magpapaalam na po ako sa inyo. Tandaan po natin, i-like po natin to, i-share, mag-subscribe na rin kayo and po yung notification bell ay inyo pong pindutin para kapag meron pa akong video notify po kayo, and also follow sa TikTok. Yun lamang po at papaalam na ko talaga. God bless everyone. Bye bye.